Wow! Naniniwala ka ba na kaya talagang abutin ni Herlin Budol ang 22-inch waistline? Wow, grabe no? Napakaliit na waistline yon. Kaya pag-uusapan natin ang 5 reasons kung paano niya ito ma-achieve before yung finals nights ng Binibining Pilipinas 2022. Introduction muna tayo mga kaibigan. Katatapos lang umulan and yung view is ganito. Mesmerizing siya, o diba? And then yung ibang place is katulad dyan, medyo nagpa-fog na siya. So, let's expect mamaya na makapal yung fog or bababa yung langit dito sa lupa. So, anyway, let's go back to the topic. Ang plano ni Herlin Budol na ibababa or ita-tighten or liliitan pa yung waistline niya up to 22-inch is posible. It's because kung titignan niyo yung body structure niya, payat na siya eh. Tapos may shape niya. And currently, under construction pa yung katawan niya. So, marami pang transformation ang aabangan natin para ma-achieve talaga niya yung 22-inch waistline. Kung nakikilala nyo at naaalala nyo si Venus Ra, yung unang pinaka-pasabog na candidate ng Binibining Pilipinas, tapos Miss Universe, nagkaroon siya talaga ng big revelation. And ito ang kanyang waistline, which is isa sa mga pinakamaliliit na waistline na beauty queen sa history ng Pilipinas with 21-inch waistline. Kaya sobrang kinang niya and sobrang lakas niya sa stage presence during her time sa Miss Universe. And ang galing niyang dumampa. Tapos pinakita niya at hinaranan niya ang mga pageant fans pati yung mga judges sa kanyang 21-inch waistline. So, I hope ma-achieve ito ni Herlin Budol or even baka malampasan na niya. So, yes, wala nang patumpik-tumpik pa. Let us now start with the first tip kung paano ma-achieve ni Herlin Budol ang 21-inch waistline. And ang number 1 is yung diet. Siyempre, lahat tayo kailangan kumain, but if you are joining a beauty pageant, especially sa Binibining Pilipinas, kailangan mo talagang i-control yung mga kinakain mo. Why? It's because yung absorption ng katawan natin from yung kinakain natin is nakaka-apekto talaga sa build ng ating katawan. Yung mga nutrients na na-absorb from our food will be distributed sa ating body. And ang mga pangunahin na na-absorb ng ating katawan is yung sugar. It's because yung sugar, ito yung source of energy sa ating katawan. However, kapag hindi mo ginagamit yung katawan, hindi ka kumikilos on a daily basis, nai-store yung sugar na ko-convert ito as fats. Kaya, nagkakaroon ng additional build, medyo lumalaki yung fat na nasa katawan natin. Kaya, yung mga ibang kilala natin na hindi kumikilos is, ayun, lumalaki. Kaya, importante talaga na let's observe having a balanced diet. Kaya yung mga nasa Miss Universe, Binibining Pilipinas, or kahit na anumang prestigiosong pageant is very particular sila sa kinakain nila. Kasi sayang naman yung katawan nila kung lumulobo while the pageant is ongoing. And lahat ng kandidata, dapat minamaintain nila ang correct posture, tapos yung dapat fit sila physically, and na-maintain yung kanilang waistline. So yes, diet is one of the most important na consideration na currently ginagampanan ni Herlin Budol para maiwasan ang kanyang pagtaba and ma-reach yung 21-inch waistline. Ang pangalawa naman is yung pag-e-exercise. So, if you're familiar na kung ano yung dapat na exercise ng mga beauty queen, ito yung mga light exercise, hindi yung sobrang heavy.
It's because para hindi sila mag-build ng muscle. So, toning exercise lang yung ginagawa nila para ma-maintain nila yung shape nila. So, ayan, pinapakita ko yung video ni Herlin Budol na nag-exercise. Pero medyo matagal na yung video na yan. But, ginagawa pa rin niya yan. It's because kasali siya sa Binibining Pilipinas 2022. Ano nga ba ang benefits ng pag-exercise? So, ang nangyayari sa katawan kasi natin kapag nag-exercise tayo for a daily basis is it will burn yung mga hindi na gagamit na glucose na nagiging fat. So, kapag nababurn siya, syempre, nawawala or nababawas yung mga na-store na fat sa katawan natin. Kaya, naiiwasan yung pag-build up ng bilbil. So, yun yung talagang iniiwasan ni Herlin Budol para ma-maintain ang kanyang shape. Tapos, may iwasan yung pagdagdag ng kanyang waistline. So, very achievable talaga yung pag-exercise niya on a daily basis. Meron siyang mga exercise program, gym program according sa mga nag-handle sa kanya na nasa gym. So, bilang isang contestant, talagang super i-maintain niya to para reach niya yung 22-inch waistline. Kung napapansin nyo, itong likuran ko is isang frame na gawa sa tanso na parang ginanon-ganon nila, pinukpok-pukpok, and then nakulayan lang siya. Tapos, ayan, ang simbolo niya is a ritualistic na scenario naming mga igorot dito. And yes, ginagawa din yan ng mga ibang katutubo across the Philippines. So, makikita nyo yung manok, yung mga kasangkapan, yung mga ingredients, yung ayan, yung mga firewood. So, mag-aalay ng pagkain. And syempre, magre-ritual para mag-give thanks sa kanilang mga Panginoon. So, yes. Let us now proceed sa number 3. Nabanggit natin yung pagda-diet. So, pag-iiwas ng sugar, ng fats, but then, ang isa sa mga responsible na nagpapalaki ng ating tiyan at nagpapalaki ng waistline is yung pagkain ng rice. And although it is a staple food ng Pilipinas, ang rice kasi is yung composition ng rice is complex sugar. Kaya, madaling tumaba or madaling lumaki ang tiyan natin because malaki yung component ng sugar niya. So, kapag hindi nagagamit talaga ang sugar sa katawan, nai-store talaga sa ating tiyan, which is usually doon napupunta yung mga nai-store yung fats. And dapat iwasin ito ni Herlin Budol. It's because yung pagkain ng sugar is responsible sa mabilis na paglaki ng tiyan. Kaya, yes, highly na in-advise sa kanya ito, and alam naman niya siguro ito because aware siya na yung pagkain ng rice nakakapaglaki talaga ng tiyan. So, kung makikita nyo dito naman sa likod ko is nagpa-fog na siya. Ayan guys, nag-foggy and malapit na pumunta dito yung fog. I'm not sure kung maabutan natin yung fog. But then, ang sayang mag-vlog kapag yung background mo is very scenic. So, yes, I'm once again combining yung atmosphere namin dito while nag-update sa inyo about kay Herlin Budol kung paano talaga niya i-maintain ang kanyang waistline and to reach yung 22-inch na, or 22 inch na waistline until sa pageant night. So, if ever man na magkaroon siya ng corona, i-maintain lang niya yung 22-inch waistline para kapag nakoronahan na siya, pwede na siyang kumain ng kumain. Eto na, at nagpa-fog na dito sa likuran natin. Makikita natin yung pagbaba ng ulap. So, mag-vlog tayo sa number 4. And ito yung sleep. Kailangan talaga ni Herlin Budol tsaka tayong lahat ang adequate sleep for at least 6 to 8 hours a day. It's because it is our way to regenerate yung katawan natin. Kailangan talaga natin ng sleep because yung cells natin, tissue, organ is need talaga siya ng repair. Kaya kung ano man yung mga exhaustion para hindi mapagod yung cells, magkakaroon ng opportunity para i-repair. So kapag nagising tayo sa umaga, refresh na tayo because most of our cells, most of our tissues
is nagkaroon na siya ng regeneration. Kaya mas mabuti talaga na matulog tayo ng between 6 to 8 hours. Highly recommended. Pero habang wala pa yung finals night nila Herlin Budol, i-take advantage niya ito para hindi sila magkaroon ng fatigue, chronic fatigue, which is kapag nagkakaroon ka ng ganito na, malapit nang mapagod yung katawan mo at baka magkasakit ka pa. So, yes, matulog tayo para ma-regenerate ang katawan natin. And yes, kung makikita nyo dito sa likuran ko, nagpa-fog na siya. So, typically, kapag tag-ulan and laging umuulan, so normal na sa amin yung magkaroon ng fog, ma-experience ang fog. And parang normal na din sa amin ito because natural na aircon. So, ang fresh ng feeling na nakita mo yung fog, tapos yung air, parang nalilinisan yung air kapag merong fog. Diba? Ang saya. Ang isa sa mga pinaka-importanting tip is yung pag-inom ng tubig. Lagi ko itong sinasabi sa mga vlogs ko, and kapag umiinom ka talaga ng tubig, malakas siyang maglinis ng katawan. So, what are the benefits kapag umiinom ka ng tubig and para ma-achieve mo yung 22-inch waistline? Ang mechanism of action kasi ng tubig is nire-replenish niya yung katawan natin. Nagkakaroon tayo ng prevention of dehydration. Ang pangalawa is naiiwasan yung pag-form ng or pag-store ng fat sa arteries natin or sa vein. And then, pina-flush talaga niya yung mga unwanted na chemical composition or yung mga residue or yung mga dumi na dumadaloy sa blood vessels natin. So, importante talaga na uminom ng at least 10 glasses of water a day para maiwasan natin yung pag-store ng fats sa ating katawan. So, ayan, nakikita nyo dito sa likuran ko is unti-unti na nag-fade yung fog. Ayan, and dapat kapag umiinom kayo ng tubig, yung warm. Warm tubig is better dahil kapag warm kasi, mas mabilis yung pagtanggal ng fat. So, natutunaw yung fat kapag mas mataas yung temperature kaysa yung colder temperature. So, yes, highly recommended ang warm or yes, lukewarm temp na water kaysa cold para mag-dilate yung blood vessels at mas maganda yung daloy ng tubig. And unti-unti nyo na nakikita yung nasa likod ko. So, nawawala na yung fog. So, nakaka-enjoy talaga pag nakikita mo yung tanawin na ganito, diba? So, yes, let's enjoy the moment habang nag-vlog tayo, and I'm showcasing you yung beauty ng Benguet kapag hapon. Ayan, unti-unti na talagang nawawala yung fog and medyo mararamdaman mo na medyo malamig. So, nararamdaman ko yung fog, may konting fog na pumapasok dito. But anyway, back to the topic po tayo regarding sa pagpapapayat or pagtitrim ng waistline ni Herlin Budol. So, ano pa nga ba yung dapat niyang gawin? Ito yung consistency. So, consistency is really the key para ma-reach mo yung goal mo. Especially kapag determined ka na makuha yung pangarap mo. Wherein, if you want to become successful in your goal, dapat tuloy-tuloy yung routine mo on a daily basis. So, since medyo papalapit na yung pageant, dapat very serious na siya. Mas seryoso pa siya sa pag-prepare. And nakita nyo naman na nag-e-enjoy siya while preparing because nag-upload siya ng mga videos, nakikipag-attend sa mga events, and nag-e-enjoy siya habang nakikipaghalubilo sa mga ibang contestants. So yes, I really do hope na magkaroon siya ng podium finish sa 2022 edition ng Binibining Pilipinas. And yes, papasok na ako bago pa man kumapal yung fog ulit kasi hapon na and lumalakas na yung hangin. So, para to have another glimpse, ayan, may fog, may dumarating na naman na fog dito. So, non-stop na fog. And I highly recommend na pumunta kayo dito, mag-book kayo earlier habang hindi pa umaakyat ang Omicron variant para ma-experience nyo itong fog dito sa amin.
Nakita nyo na siguro kung ano yung situation dito sa amin kapag malapit na yung tag-ulan or rainy season. Napaka-gloomy, napaka-peaceful, but yet nakaka-relax. Lalong-lalo na kapag nagpa-fog. So yes, mag-book lang kayo earlier if you want to visit Baguio or Benguet. And yes, if you want more vlog combination like this, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, The Story of Anthony Vlogs. And if you want more about Herlin Budol or kapag mag-feature na ako ng mga ibang artista or ibang mga personalities, yes, stay tuned sa aking channel. I-click nyo lang yung notification bell para updated kayo sa every uploads ko. So, thank you always sa mga sumusubaybay in every upload of mine. Makakaasa kayo na very analytical yung gagawin natin each vlog. So, thank you very much and I hope makakapag-enjoy kayo dito. Have a wonderful day. Tapos, always stay safe.